Magandang araw sa inyong mga kaibigan. At ngayong araw ay isa namang kwento ang pag-uusapan natin. Nga pala, maraming salamat nga pala sa pagsubaybay at sa pag-subscribe sa ating channel mga kaibigan. Now, pag-uusapan naman natin ang isang kwento na pinadala sa atin. Magandang araw Kuya Jun at sa lahat ng tagapakinig nyo. Tawagin nyo lang po ko sa pangalang Clara. 26 years old na po ko ngayon. At nakatira ko rito Kuya Jun sa Masbate. Matagal ko nang gustong ipadala sa inyo ang kwentong ito, pero ilang beses kong binura. Hindi dahil natatakot akong hindi kayo maniniwala. Mas natatakot ako na kapag isinulat ko ang buong kwentong ito, parang binabalikan ako ulit ng lahat ng nangyari. Ang ibahagi kong kwento ay tungkol sa nangyari sa amin nung umuwi ako sa probinsya pagkatapos kong mawalan ng trabaho sa Maynila, Kuya Jun. Hindi ako lumaki na naniniwala sa mga aswang. Sa totoo lang, kapag may nagkukwento sa amin noon tungkol sa mga aswang, ang iniisip ko lang, gawa-gawa lang ng mga matatanda para hindi gumala ang mga bata sa gabi. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, Kuya Jun. Si Mama ay dating nagtatrabaho sa maliit na tindahan malapit sa palengke. Si Papa naman ay nangingisda kapag magandang panahon. At kung minsan ay kumukuha rin ng racket sa construction. Tatlo kaming magkakapatid, Kuya Jun. Pero ako lang ang babae. Nasa Masbate City kami dati. Pero may bahay ang lula ko sa isang mas tahimik na lugar na ilang biyahe lang mula sa sentro. Doon ako pansamantalang tumira noong 2022, Kuya Jun. Hindi naman liblib na parang wala ng ibang tao. May mga bahay sa magkabilang gilid ng kalsada. May maliit na sari-sari store sa kanto. May chapel na ilang minuto ang layo kapag naglalakad ka. May mga batang naglalaro tuwing hapon, Kuya Jun. May mga sasakyan, tricycle, motor na dumadaan kapag may pasahero. Ang bahay ng lola ko ay lumang bungalo na hindi malaki, Kuya Jun. Pero maluwag ang bakuran. Sa likod, may mga maliit na taniman at isang lumang kamalig na hindi na ginagamit. Doon nagsimula ang lahat, Kuya Jun. Noong unang linggo ko roon, wala naman akong napansing kakaiba. Ang pinakaiba lang sa Maynila ay sobrang tahimik kapag gabi. Walang disturbo, Kuya Jun. Kapag alas 10 na ng gabi, bihira ka nang makarinig ng mga sasakyan. Minsan, may motorsiklo. Minsan, may asong tumatahol sa kabilang bahay. Tapos, babalik naman sa katahimikan. May isang bagay lang akong napansin, Kuya Jun. Halos gabi-gabi, bandang alas 11, may mga taong dumadaan sa likod ng bahay ni Lola. Hindi ko sila makikita ng malinaw. Narinig ko lang ang mga yapak nila. Nasa 2 o sa 3 tao. Minsan, mabilis. Minsan naman ay mabagal. Noong una, Kuya Jun, inisip kong mga kapitbahay lang na umuwi. Pero isang gabi noon, tinanong ko si Mama, "Ma, may shortcut ba sa likod?" "Wala," sagot niya. Bakit may mga dumadaan doon gabi-gabi?" Saglit siyang tumahimik, Kuya Jun. Tapos, sinabi niya, "Baka may tao sa kabilang sityo." Hindi ko na pinansin iyon, Kuya Jun. Para sa akin ay normal lang. Hanggang sa isang gabi noon, may nakita kong ilaw sa likod. Hindi naman flashlight, Kuya Jun. Parang maliit na ilaw na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Akala ko may taong naghahanap ng nawawalang hayop. Binuksan ko ang bintana para tingnan, Kuya Jun. Paglabas ng ulo ko, biglang nawala ang ilaw. Wala rin akong naririnig na yabag. Kinabukasan, sinabi ko kay Mama ang nangyari. Ang sagot niya lang, "Huwag ka nang tumingin doon sa gabi." Hindi ko alam kung bakit seryoso ang pagkasabi niya. Pero dahil sanay akong hindi masyadong nagtatanong sa mga matatanda, hinayaan ko na lang. Lumipas ang ilang araw, Kuya Jun. Isang Sabado ng hapon noon. Madalas kasi bumisita ang pinsan kong tawagin niyo lang sa pangalang Nika. 19 siya noon, Kuya Jun. At madalas pumupunta sa bahay ni Lola para tumulong sa mga gawaing bahay. Habang naglilinis kami sa kusina, napansin niya na may mga bagong bakas sa sapatos sa gilid ng bahay. At ang sabi niya,
May pumunta ba dito? Tanong niya Kuya Jun. Siguro si Mang Tino, sabi ko. Minsan dumadaan siya. Umiling siya Kuya Jun. Hindi ganito sapatos ni Mang Tino. Hindi ko na pinansin iyon. Pero napansin kong maingat niyang tinanggal ang mga tsinelas na naiwan malapit sa pintuan at inilagay sa loob. Ba't mo pinasok? Ganun lang. May magnanakaw ba? Hindi siya sumagot Kuya Jun. Pagdating ng gabi, doon ko unang napansin na parang may sinusunod silang routine. Bago matulog, isinara ni Mama lahat ng bintana. Hindi lang basta isinara. Sinigurado niya na nakalak ang bawat bintana. Pati kurtina Kuya Jun, isinara niya. Tapos, pinatay niyang mga ilaw sa sala. Tinanong ko si Mama kung bakit. Sagot niya naman ay para tahimik daw. Mas tahimik naman kapag bukas. Tumingin siya sa akin. Clara, huwag ka munang magtanong. Iyon ang unang pagkakataon Kuya Jun na nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi dahil may nakita ako, kundi dahil may alam silang lahat na hindi nila sinabi sa akin. Bandang alas 12 ng gabi noon Kuya Jun, nagising ako dahil narinig kong may gumagalaw sa labas. Hindi rin siya kaluskos ng puno. Parang may mabigat na bagay na hinihila sa lupa. Mabagal at nawawala minsan-minsan. Napatingin ako sa cellphone ko Kuya Jun. Insaktong 12:17 ng madaling araw. Bumangon ako. Pero bago ako makarating sa bintana, narinig ko si Mama. Clara, gising pa pala si Mama Kuya Jun. Huwag mong buksan. Isang salita lang na nagpatigil sa akin. Hindi ko na binuksan ang kurtina Kuya Jun. Kinabukasan, wala akong sinabi. Pero may napansin ako. May isang pares ng tsinelas sa likod ng bahay na hindi naman sa amin. Isang lumang tsinelas Kuya Jun. Malaki. At ang kakaiba, pareho silang nakaharap papasok sa bahay. Parang may taong naghuhubad doon. Hindi ko na sinabi kay Mama iyon. Dinala ko na lang sa basurahan. Akala ko matatapos na iyon. Hindi pa pala Kuya Jun. Pagkaraan ng 2 araw, may batang nawawala daw sa kabilang sityo. Hindi naman totally na nawawala. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Alas 5 ng hapon, hinahanap ng pamilya ang batang lalaki. 7 taong gulang Kuya Jun. Huling nakita raw siyang naglalaro malapit sa maliit na tindahan. May mga tao nang naghahanap. May mga lalaki na nagmumotor. May mga babae na sumisigaw ng pangalan niya sa mga kalsada. Pati kami Kuya Jun nakasilip sa paligid. Makalipas ang halos 2 oras, nakita siya sa may gilid ng isang lumang budiga. Tahimik lang ang bata Kuya Jun. Walang sugat, walang nangyari sa kanya. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nandoon. Ang paulit-ulit niyang sinasabi, may pinapunta sa akin. Sinong nagpapunta? Hindi siya sumagot Kuya Jun. Kinabukasan, nakita ko ang isang matandang babae sa labas ng tindahan. Hindi ko siya kilala Kuya Jun kasi nga bago ako sa lugar. Pero napansin kong lahat ng dumadaan ay umiiwas sa kanya. Hindi naman siya mukhang nakakatakot. Normal siyang matanda Kuya Jun. May 2 bayong, naka-duster, may maliit na payong. Pero nang dumaan siya sa harap ng bahay, biglang tumigil si Mama sa paghiwa ng gulay. Tumingin siya sa labas at hindi gumalaw. Ma, sino siya? Wala. Muli niyang sinabi, wala. Pero alam kong nagsisinungaling siya Kuya Jun. Nang gabing iyon, tinanong ko si Nika, sino yung matandang babae? Hindi siya sumagot kaagad. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag mo nang alamin. Napatawa ako Kuya Jun, grabe kayo. Bakit parang may sikreto lahat? Hindi siya natawa Kuya Jun. Clara, may mga bagay dito na mas mabuting hindi mo na alamin. Like what? Tumingin siya sa akin at sinabi niyang mayroong aswang. Tumawa ako Kuya Jun. Akala ko nagbibiro lang siya. Hindi siya tumawa. Mula roon, nagsimula kong napansin ang mga bagay na dati hindi ko binagyan ng pansin Kuya Jun. May mga bahay na hindi nagbubukas ng bintana pagkatapos ng alas 10. May mga pamilyang hindi hinayaang maglalaro ang mga bata sa labas kapag palubog na ang araw.
May mga buntis na hindi pinayagang maglalakad mag-isa. May isang bagay na paulit-ulit kong napansin. Tuwing gabi, may mga taong pumupunta sa lumang kamalig sa likod ng bahay. Hindi sabay-sabay, isa-isa lang. Minsan lalaki, minsan babae, minsan dalawang tao. Walang ingay, walang tawanan. Papasok sila sa daan papunta sa likod at makalipas ang ilang minuto ay aalis naman. Isang gabi nun, Kuya Jun, nagpasya akong sundan sila. Hindi dahil matapang ako, kundi curious lang ako, Kuya Jun. Gusto kong malaman kung bakit parang may tinatago ang pamilya ko. Bandang 10:40 PM, umalis ako sa kwarto, Kuya Jun. Maingat akong naglalakad palabas, madilim ang bakuran. May isang maliit na bumbilya sa may kusina, pero hindi nito maabot ang buong likod. Narinig ko ang mga yabag, Kuya Jun. May dalawang tao. Papunta sila sa kamalig. Sinusundan ko sila hanggang sa likod ng isang puno. Doon ako huminto, Kuya Jun. Nakita kong pumasok sila. Makalipas ang ilang minuto, may isa pang dumating. Isang matandang babae. Yung babaeng nakita ko sa tindahan. Lumapit siya sa kamalig, Kuya Jun. At bago siya pumasok, tumingin siya sa direksyon ko. Hindi ako gumalaw, hindi rin siya gumalaw. Mga ilang segundo kaming ganun. Tapos pumasok siya. Doon ako nagsimulang matakot, Kuya Jun. Hindi dahil may nakita kong halimaw, kundi dahil alam kong nakita niya ako. Tumakbo ako pabalik sa bahay, Kuya Jun. Hindi ko na sinabi kahit kanino, pero nung nakapasok ako sa kwarto, nakita kong bukas ang drawer ko. Hindi ko iniwan na bukas iyon. Sa loob, may isang bagay na wala roon dati. Isang lumang litrato ng pamilya. Hindi ko kilala ang kalahati ng mga tao. Tinanong ko si Mama kinabukasan kung kanino iyon. Pagkakita niya sa litrato, namutla siya, Kuya Jun. Kanino mo nakuha to? Nasa drawer ko. Kinuha niya agad, Kuya Jun. Clara, wag mong gagalawin ang mga gamit dito. Ma, sino sila? Hindi siya sumagot, pero nakita kong nanginginig ang mga kamay niya. At doon ko unang naisip, baka hindi pala kami natatakot sa mga taong nasa labas. Baka kami ang may dahilan para matakot sila. Kinagabihan, umalis si Mama papunta sa bahay ng kapatid niya. Ako at si Nika lang ang naiwan. Bago siya umalis, sinabi niya, kapag may narinig ka sa labas, huwag kang lalabas at huwag mong buksan ang bintana o ang pintuan. Ma, bakit? Basta ay huwag na, makinig ka na lang sa akin. At saka siya ay umalis, Kuya Jun. Bandang 11:30 ng gabi, nawalan ng kuryente. Normal lang iyon sa lugar namin, Kuya Jun. Kaya kumuha kami ng rechargeable na lamp. Nag-usap kami ni Nika sa sala. Walang TV, walang electric fan. Tahimik ang buong bahay, Kuya Jun. Hanggang sa may narinig kami sa likod. Hindi yapak, hindi kaluskos. Parang may mga taong nag-uusap ng mahina. Hindi namin maintindihan ang mga salita. Lumapit si Nika sa akin. Ate, patayin mo yung ilaw. At pinatay ko, Kuya Jun. Nakatayo kami sa dilim. Maya-maya ay dumaan na anino sa ilalim ng pinto. Isa, tapos isa pa, tapos isa pa. Tatlo, Kuya Jun. Hindi namin alam kung sino sila. Walang kumatok, walang sumigaw. Tumigil lang sila sa labas. At pagkatapos ng ilang minuto, umalis. Kala namin tapos na, Kuya Jun. Pero nang bumalik ang kuryente, may nakita si Nika sa sahig. May maliit na papel sa ilalim ng pinto. Hindi sulat, mga pangalan, Kuya Jun. Mga pangalan ng mga taong nakatira sa paligid. May mga check, may ilan na walang check. At sa pinakababa, ang pangalan ko, Kuya Jun, Clara, walang check. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Nika, Kuya Jun. Kinuha niya ang papel. Sinabi niya, kailangan nating umalis. Hindi na kami naghihintay, Kuya Jun. Kinuha namin ang mga bag namin. Pero paglabas namin sa kusina, nakita namin si Mama. Nakatayo siya sa pintuan. Hindi namin alam kung kailan siya bumalik. Ma? Tanong ko. Tahimik siya, Kuya Jun. Tapos sinabi niya, late na. Hindi ko makalimutan ang mukha niya nang sabihin niya iyon. Hindi siya mukhang takot.
Mukha siyang pagod, Kuya Jun. Parang matagal na niyang alam na darating ang gabing iyon. At doon niya sinabi sa akin, Kuya Jun, ang hindi ko gustong marinig. Hindi raw ang kamalig ang pugad. Ang bahay namin ang nasa gitna nito. Ang mga taong pumunta roon ay hindi lahat kasali. May ilan daw na pumupunta para humingi ng tulong. May ilan para maghatid ng pagkain. May ilan na para siguraduhin walang nakakita. At ang mas masama, may mga taong pinapasa ang kanilang ginagawa sa susunod na henerasyon. Tinanong ko si Mama kung kasama siya. Hindi siya sumagot, Kuya Jun. Tinanong ko ulit, Ma, kasama ka ba? Umiyak siya. At hindi iyon ang sagot niya. Hindi ko na kailangan ng ibang paliwanag. Lumapit si Nika at hinawakan ang braso ko. Clara, tara na. Pero hindi kami agad nakalabas, Kuya Jun. Dahil sa unang pagkakataon, kita kong parang hindi lang kami ang nasa bahay. May mga tao sa labas. Hindi ko sila nakita ng malinaw. Pero nakita ko ang mga anino nila sa kurtina. Marami sila, Kuya Jun. Mas marami kaysa sa 3. Hindi sila nagsasalita. Nakatayo lang sila. At doon ko naisip ang sinabi ng Bible na matagal nang sinasabi sa amin ni Mama, na hindi tayo dapat mabuhay sa takot, na ang Diyos ang higit sa anumang kinatakutan natin. At hindi ako naging biglaang matapang. Hindi naman ganoon. Pero sa gabing iyon, sa gitna ng takot, unang beses kong tunay na nanalangin. Hindi para makita ko kung ano ang nasa labas. Hindi para malaman ko kung sino ang aswang. Ang hinihingi ko lang ay mailayo kami sa kasamaan. At habang nanalangin kami, unti-unting nawawala ang anino sa kurtina. Hindi sila tumakbo. Hindi rin sila sumigaw. Isa-isa lang silang umaalis, Kuya Jun. Parang may napagdesisyonan sila. Kinabukasan, umalis kami sa bahay. Hindi na ako bumalik ng mag-isa. Lumipat ako sa Masbate City at nakatira muna sa isang kamag-anak. Makalipas ang ilang linggo, ipinagbili ni Mama ang lumang bahay. Sabi niya, wala na raw siyang pakialam sa presyo. Gusto lang niyang makaalis. Akala ko doon matatapos ang lahat, Kuya Jun. Hindi pala. Mga 2 buwan pagkatapos naming umalis, tinawagan ako ni Nika. May nakita raw siya sa social media. Isang larawan ng bagong may-ari ng bahay. Masaya silang magkasama. May 2 anak. May caption tungkol sa bagong buhay nila sa probinsya. At sa likod ng larawan, nakita ko ang lumang kamalig. Doon pa rin, Kuya Jun. Pero may isang bagay na napansin ko. May mga taong nakatayo sa may puno. Hindi ko sila kilala, Kuya Jun. Tinawagan ko si Mama. Hindi siya sumagot. Kinabukasan, sa kanya ako tinawagan. Sabi niya, Clara, huwag mo nang isipin iyon. Sabi ko, Ma, sino yung mga tao? Mahabang katahimikan. Tapos, sinabi niya, may mga bagay na hindi nawawala kapag umalis ka. Yun ang huling beses na napag-usapan namin ang bahay. Pagkaraan ng ilang buwan, Kuya Jun, nalaman kong umalis din ang bagong pamilyang bumili roon. Walang malinaw na dahilan. Ang sabi lang ng mga tao, hindi raw sila nagtagal. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari roon. Hindi ko rin kayang sabihin ng buong tapang na aswang talaga ang mga taong nakita namin. Baka may ibang paliwanag lang. Baka may mga taong gumagawa ng masasamang bagay at ginagamit lang ang takot ng mga tao para pagtakpan iyon. Baka may bahagi ng kwento na hindi ko alam. Pero may isang bagay na sigurado ako. Hindi lahat ng horror story ay tungkol sa isang nilalang na sumusulpot sa dilim. Minsan, mas nakakatakot yung malaman mong normal ang lahat. Kumakain sila kasama mo, nakikipag-usap, ngumingiti, nakikichismisan sa tindahan, nakikipag-away sa kapitbahay. At kapag dumidilim na ang paligid, may mga bahagi ng buhay nila na hindi mo dapat malaman. Hanggang ngayon, Kuya Jun, hindi na ako natutulog nang nakabukas ang kurtina. At kapag may narinig akong mga yabag sa labas, hindi ko na agad inisip kung sino yun. Dahil natutunan ko sa Masbate na ang pinaka nakakatakot na tanong ay hindi kung may aswang ba. Ang tanong ay kung mayroon man. Sino sa mga taong kilala ko ang matagal nang nakakaalam at minsan
Bago ako matulog, naalala ko pa rin ang papel na may pangalan ko. Walang check. Dahil hanggang ngayon Kuya Jun, hindi ko alam kung ibig sabihin noon hindi pa nila ako napipili